Kamusta mga Kapinoms TV? Isipin mo ito sandali. Nakatayo ka sa dalampasigan, tahimik ang paligid, banayad ang hampas ng alon at parang wala namang dapat ikatakot. Pero ang tanong, sigurado ka ba? Ilang metro lang sa ilalim ng tubig na tinitignan mo ngayon, may mga nilalang na hindi mo kailanman gugustuhin makasalubong. Mga nilalang na hindi gumagawa ng ingay, hindi nagbibigay ng babala, at kadalasan huli na bago mo pa sila mapansin. Mahigit 80% ng karagatan ay hindi pa ganap na napag-aaralan ng tao. Ibig sabihin, mas marami pa tayong alam tungkol sa outer space kaysa sa mismong ilalim ng dagat. At sa madilim na mundong iyon, may mga hayop na kayang kumitil ng buhay sa loob lang ng ilang segundo. May mga nilalang na parang hinango sa horror movie at may mga mandaragit na ang mismong presensya pa lang ay sapat na para manlamig ang dugo mo. Sa video na ito, hindi lang tayo basta magbibilang, lulusong tayo sa kailaliman ng takot. Mula sa mga tahimik na mga ngaso na halos hindi mo makikita hanggang sa mga higanting nilalang na kayang dominahin ang buong karagatan, aalamin natin kung bakit sila kinatatakutan ng mga diver, mangingisda at maging mga sayantipiko. Ang bawat nilalang sa listahang ito ay may totoong kwento, totoong record at suportado ng sayantipikong pag-aaral mula sa mga respetadong organisasyon. Kaya bago ka magpatuloy, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung bigla ka mahulog sa gitna ng dagat, alin sa mga nilalang na ito ang pinakaayaw mong makasalubong? Yung tahimik ba pero makamandag? Mabilis ba at malakas? O yung hindi mo man lang makikita hanggang sa huli na ang lahat? Kung handa ka na, huminga ka ng malalim, huwag munang pumikit at samahan mo ako sa isang countdown na magpapatunay na ang tunay na mga halimaw ay hindi gawa-gawa. Sila ay nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Naririto na ang 10 pinaka-nakakatakot na nilalang sa ilalim ng dagat. Top 10. Goblin Shark. Sa ika-10 pwesto ay ang Goblin Shark. Isang nilalang na madalas tawaging living nightmare of the deep sea dahil sa kakaibang anyo at estilo nito ng panghuhuli. Ang Goblin Shark ay naninirahan sa napakalalim na bahagi ng karagatan, karaniwang nasa ilalim na 300 hanggang higit 1,300 meters, partikular sa mga continental slopes ng Pacific Ocean, Atlantic Ocean at sa paligid ng Japan. Dahil halos walang liwanag sa ganitong ilalim, hindi ito umaasa sa paningin, kundi sa highly sensitive electroreceptors sa nguso nito para maramdaman ang galaw ng biktima. Ang kinakain ng goblin shark ay karaniwang mga deep sea fish, pusit at crustaceans. Hindi ito aktibong humahabol tulad ng ibang pating. Sa halip, dahan-dahan itong lumalangoy, halos parang walang buhay, habang hinahanap ang electric signals ng biktima. Kapag may sapat na lapit na ang prey, bigla nitong inilulunsad ang pinaka-nakakatakot nitong sandata, ang panga na kayang umusli palabas ng bibig sa loob lamang ng split second. Ang biglaang paglabas ng panga ay parang spring mechanism, dahilan upang wala ng pagkakataong makatakas ang biktima. Ayon sa mga sayantipiko, bihira man itong makasalubong ng tao, ang paraan ng panguhuli nito ay patunay kung gaano kakaibang kakaiba at kahindik-hindik ang mga mandaragit sa kailaliman ng dagat. Top 9. Giant Isopod. Sa ika-9 na pwesto ay ang Giant Isopod, isang nilalang na mistulang higanteng ipis ng karagatan at naninirahan sa malamig, madilim at mataas na pressure na bahagi ng seabed. Karaniwan itong matatagpuan sa ilalim ng 170 hanggang 2,000 meters, lalo na sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans. Dahil sa kakaunting pagkain sa ganito kalalim, ang giant isopod ay may napakabagal na metabolismo, dahilan upang makaligtas ito kahit hindi kumakain sa loob ng ilang buwan o taon. Ang pangunahing pagkain ng giant isopod ay pumanaw na hayop na lumulubog sa ilalim ng dagat tulad ng balyena, isda at iba pang malalaking organismo. Isa rin itong opportunistic feeder, ibig sabihin, kakainin nito halos lahat ng kaya nitong nguyain, kabilang ang mga mollusk at maliliit na isda. Hindi ito agresibong mga ngaso, ngunit kapag may pagkain, nagiging mabilis at marahas ang galaw nito.
Ayon sa Smithsonian Ocean, ang presensya ng giant isopod ay indikasyon kung gaano kalupit ang survival sa deep sea. Isang lugar kung saan ang anyo ay hindi na mahalaga, kundi ang kakayahang mabuhay sa matinding kondisyon. Top 8. Stonefish. Sa ikawalong pwesto ay ang stonefish, isang nilalang na madalas ituring na pinakamapanganib na isda sa mababaw na bahagi ng karagatan. Karaniwang matatagpuan ang stonefish sa Indo-Pacific region, partikular sa mga coral reefs, estuaries at mabababaw na baybayin ng Australia, Southeast Asia at Pacific Islands. Dahil sa kakaibang kulay at texture ng balat nito, halos imposible itong makilala mula sa bato o coral. Ang stonefish ay isang ambush predator. Hindi ito humahabol sa biktima. Sa halip, nananatili itong nakatigil sa ilalim ng dagat habang hinihintay na lumapit ang maliliit na isda o crustaceans. Kapag sapat na ang lapit, bigla nitong bubuksan ang bibig at sisipsipin ang biktima sa loob lamang ng ilang milliseconds. Ang tunay na panganib nito ay ang dorsal spines na may dalang napakalakas na venom. Kapag natapakan ng tao, ang lason ay direktang pumapasok sa bloodstream at maaaring magdulot ng matinding sakit, tissue damage, at sa malalang kaso ay cardiac failure. Ayon sa National Geographic, ang stonefish ay isa sa mga halimbawa kung paanong ang katahimikan sa dagat ay maaaring maging pinakadelikadong bitag. Top 7. Black Dragonfish. Sa ikapitong pwesto ay ang Black Dragonfish, isa sa mga pinakanakakatakot at pinakamisteryosong nilalang sa kailaliman ng dagat. Ang isdang ito ay naninirahan sa tinatawag na midnight zone ng karagatan. Karaniwang nasa lalim na 500 hanggang mahigit 1,500 meters kung saan halos wala ng liwanag na umaabot mula sa ibabaw. Sa ganitong kapaligiran, ang itsura ng black dragonfish ay halos ganap na itim, isang perpektong adaptasyon para sa pagtatago sa dilim. Ang kinakain ng black dragonfish ay maliliit na isda at crustaceans na naninirahan din sa deep sea. Ngunit ang tunay na nakakatakot sa kanya ay kung paano siya nanguhuli. May kakayahan nitong lumika ng bioluminescence, isang pulang liwanag na bihirang makita ng ibang isda. Ginagamit nito ang ilaw na ito bilang pain. Inaakit ang biktima na hindi namamalayang papalapit sa bibig nitong puno ng mahahaba at parang salamin ng ngipin. Kapag sapat na ang distansya, mabilis at biglaan ng kagat. Halos walang pagkakataong makatakas ang biktima. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, ang pulang liwanag ng black dragonfish ay isang uri ng secret weapon dahil karamihan sa deep sea creatures ay hindi nakakakita ng pulang wavelength. Ibig sabihin, para sa biktima, tila walang ilaw hanggang sa sila ay bigla na lang mawala. Ang tahimik nitong pag-iral, kakaibang anyo at lihim na paraan ng panghuhuli ang dahilan kung bakit ang black dragonfish ay itinuturing na isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa kailaliman ng dagat. Top 6. Frilled Shark. Sa ika-6 na pwesto ay ang frilled shark, isang sinaunang nilalang na naninirahan sa malalim na bahagi ng Atlantic at Pacific Oceans, karaniwang sa lalim na 500 hanggang 1,500 meters. Tinatawag itong living fossil dahil halos pareho pa rin ang anyo nito mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Ang katawan nito ay mahaba at parang ahas na nagbibigay rito ng kakayahang umatake mula sa makikitid na espasyo sa kailaliman. Ang frilled shark ay kumakain ng pusit, isda at minsan ay maliliit na pating. Dahil sa mahigit 300 malakarayom na ngipin na nakaayos pa kurba papaloob, halos imposible para sa biktima na makatakas kapag nakagat na. Pinaniniwalaan ng mga sayantipiko na bigla itong sumusugod mula sa dilim, sinasakmal ang biktima at nilulunok ito ng buo. Ang kakaunting impormasyon tungkol sa ugali nito ay mas lalong nagpapalakas sa takot sapagkat maraming aspeto ng frilled shark ang nananatiling misteryo. Top 5. Great White Shark. Sa ika-5 pwesto ay ang Great White Shark, ang isa sa pinakakilalang mandaragit sa buong mundo at simbolo ng takot sa karagatan.
Ang Great White Shark ay matatagpuan sa halos lahat ng temperate at coastal waters sa buong mundo, kabilang ang karagatan ng South Africa, Australia, California at Mediterranean Sea. Mas gusto nito ang malamig hanggang katamtamang temperatura ng tubig kung saan sagana ang pagkain at may sapat na espasyo para sa malalaking pag-atake. Ang pangunahing pagkain ng Great White Shark ay mga seal, sea lion, isda at minsan ay mga bangkay ng balyena. Hindi ito basta sumusugod. Isa itong matalinong mga ngaso na gumagamit ng stealth at surprise. Karaniwan itong umaatake mula sa ibaba, mabilis na sumusulpot patungo sa biktima sa bilis na halos hindi na maiiwasan. Ang isang kagat lamang ay maaaring magtanggal ng malaking bahagi ng laman dahil sa mahigit 300 matatalim na ngipin na parang lagari. Ayon sa National Geographic, hindi tao ang target ng Great White, ngunit ang lakas at bilis nito ang dahilan kung bakit ang aksidenteng pag-atake ay kadalasang nakakasawi. Ang kombinasyon ng laki, lakas at katalinuhan ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa pinakakinatatakutan nilalang sa dagat. Top 4. Tiger Shark. Sa ika-4 na pwesto ay ang Tiger Shark, na kilala bilang garbage can of the sea dahil sa kakaibang ugali nito sa pagkain. Matatagpuan ng Tiger Shark sa tropical at subtropical na bahagi ng karagatan, lalo na sa paligid ng Hawaii, Caribbean at Indian Ocean. Mas madalas itong makita malapit sa baybayin dahilan upang mas tumaas ang posibilidad ng interaksyon nito sa tao. Ang tiger shark ay halos walang pinipiling pagkain. Kumakain ito ng isda, pagong, ibon sa dagat, iba pang pating, at maging mga bagay na hindi pagkain gaya ng metal at plastic na minsan ay natatagpuan sa sikmura nito. Isa itong opportunistic hunter na umaasa sa matalas na pang-amoy at mahusay na paningin kahit sa madilim na tubig. Ayon sa mga pag-aaral, ang ngipin nito ay espesyal na hugis para makabasag ng matitigas na shell ng pagong. Ang unpredictability ng tiger shark, hindi mo alam kung kailan at saan ito aatake. Ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na pating sa mundo. Top 3. Colossal Squid. Sa ikatlong pwesto ay ang colossal squid, ang pinakamabigat na invertebrate na nabubuhay sa buong mundo at isa sa pinakanakakatakot na halimaw ng deep sea. Ang colossal squid ay naninirahan sa malamig at malalim na bahagi ng Southern Ocean, lalo na sa paligid ng Antarctica. Dahil sa lalim at tindi ng kondisyon sa tirahan nito, bihira itong makita ng buhay na tao. At karamihan sa kaalaman tungkol dito ay nagmula lamang sa mga nahuhuling labi at bangkay. Ang colossal squid ay maaaring umabot ng higit 10 metro ang haba at tumimbang ng mahigit 500 kilo. Ang mga galamay nito ay may matatalim na kawit na umiikot at kumakapit sa laman ng biktima, hindi tulad ng karaniwang suction cups ng ibang pusit. Ang mga kawit na ito ay sapat na upang pigilan kahit malalaking isda at posibleng makipaglaban sa mga higanteng mandaragit sa kailaliman. Ang pagkain ng colossal squid ay pinaniniwala ang malalaking isda at iba pang deep sea creatures. Isa itong agresibong mga ngaso na umaasa sa biglaang pag-atake mula sa dilim. Mayroon din itong napakalaking mata, ang pinakamalaki sa buong animal kingdom, na kayang makakita ng kahit kaunting liwanag sa kailaliman. Ayon sa mga sayantipiko, ang laki ng mga mata nito ay nagbibigay rito ng kakayahang makita ang paparating na mandaragit o biktima mula sa malayo, kahit sa halos ganap na kadiliman. Ang tunay na nakakatakot sa colossal squid ay hindi lamang ang laki nito, kundi ang katotohanang marami pa ring aspeto ng buhay nito ang hindi pa lubusang nauunawaan ng science. Sa isang mundong halos hindi pa naaabot ng tao, ang colossal squid ay nananatiling buhay na patunay na may mga halimaw sa ilalim ng dagat, tahimik, malakas at naghihintay lang sa dilim. Top 2. Saltwater Crocodile. Sa ikalawang pwesto ay ang saltwater crocodile, ang pinakamalaking reptile sa mundo at isa sa pinaka-epektibong ambush predators sa planeta. Matatagpuan ito sa coastal waters, estuaries at ilog ng Southeast Asia, Australia at India.
Hindi tulad ng karaniwang buwaya, kayang mabuhay ng saltwater crocodile sa parehong alat at tabang na tubig dahilan upang mas lumawak ang saklaw nito. Ang pagkain nito ay halos anumang gumagalaw, mula isda, hayop sa lupa, hanggang sa tao. Ang paraan ng panguhuli nito ay tahimik at biglaan. Madalas itong nagtatago sa ilalim ng tubig, tanging mata at ilong lamang ang nakalitaw. Kapag may lumapit, bigla itong susugod, kakagat at hihilahin ng biktima papasok sa tubig upang malunod. Ayon sa mga siyentipiko, ang lakas ng kagat ng saltwater crocodile ang pinakamalakas na naitala sa anumang hayop. Ang tahimik nitong galaw at biglaang pag-atake ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa mga anyong tubig. Top 1. Sperm Whale. Sa unang pwesto ay ang sperm whale, hindi dahil sa dami ng naitalang pag-atake sa tao, kundi dahil sa kakayahan nitong mangibabaw sa kailaliman ng karagatan. Ang sperm whale ay matatagpuan sa halos lahat ng malalalim na karagatan sa buong mundo at kayang sumisid ng mahigit 2,000 meters, mas malalim kaysa sa karamihan ng mga nilalang sa dagat. Ang pangunahing pagkain ng sperm whale ay ang giant squid at colossal squid, mga nilalang na sila mismo ay kinatatakutan sa deep sea. Gumagamit ito ng echolocation, isang napakalakas na tunog na kayang mag-disorient at posibleng makasira ng internal organs ng biktima. Ayon sa ilang pag-aaral, ang lakas ng tunog na nililikha ng sperm whale ay kabilang sa pinakamalakas na tunog sa kalikasan. Bagamat bihira itong umatake sa tao, ang laki, lakas at kakayahan nitong maghari sa kailaliman ang dahilan kung bakit ito ang tunay na hari ng madilim na mundo sa ilalim ng dagat. At iyon nga ang 10 pinakanakakatakot na nilalang sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng bawat alon at likod ng bawat katahimikan ng dagat, may mga nilalang na patunay kung gaano kaliit ang tao sa harap ng kalikasan. Ang mga nilalang na ito ay hindi likha ng imahinasyon, kundi bunga ng milyong-milyong taong ebolusyon. Tahimik, perpekto, at mapanganib sa sariling paraan. Ang dagat ay hindi kaaway, ngunit hindi rin ito basta-basta kaibigan. Ito ay isang paalala na may mga puwersang mas malakas, mas matanda, at mas misteryoso kaysa sa atin. Kaya sa susunod na tumingin ka sa malawak na karagatan, tandaan mo, hindi lahat ng panganib ay nakikita sa ibabaw. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, i-share ang video, at manatiling curious. Dahil sa mundo ng karagatan, ang tunay na takot ay ang hindi mo alam kung ano ang nasa ilalim. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Pinoms TV.